Nagbukas na naman nga ang application para sa seasonal worker dito sa Greece. At marami sa inyo ang nagtatanong kung worth it ba. Bago ko sagutin yan, magpapakilala muna ulit ako sa inyo kung bago ko pa lang sa aking video at hindi mo pa ako kilala. Ako nga po pala si Marie Chris, isang OFW at takilang duwende, napakalat-kalat dito sa Greece. Ito nga yung mga malimit na tanong sa akin sa TikTok kung worth it ba, kung sulit daw ba yung gagastusin, at kung may chance ba talaga. Para sa opinion ko, ito yung sagot ko sa inyo, nakadepende. Kaya gusto ko magbahagi ng opinion sa inyo, hindi para panghinaan kayo ng loob, kundi para mabigyan kayo ng konting kaalaman bago kayo magdesisyon. Unang-una, alamin nyo muna kung ano nga ba ang seasonal visa. Ito ba ay long-term o temporary work na 6 to 9 months lang? At alamin mo rin kung ikaw ba ay pwede magstay dito sa Greece after ng summer, kung ito ba ay legal or illegal. Mahalaga rin tanungin mo yung sarili mo. Kung gagastos ako ng mahigit 400,000 o higit pa para lang makapunta ng Greece at makapagtrabaho sa hotel, may malinaw ba akong kontrata? Legit ba yung agency na a-applyan ko? At ano ang sinasabi ng batas about sa seasonal worker? Kasi kahit ako marami akong nakikita or nakilala, okay sa simula, but later on nagka-problema sa papel. May iba naman na hindi klaro ang kondisyon sa kontrata. Kaya ito ang gusto kong ipaalala sa mga gustong mag-apply. Unang-una nyong gawin, mag-research kayo. I-verify ang job offer at employer. Basahin ang visa rules at rights nyo bilang seasonal worker. At kung may malaking gastos na involved, siguraduhin nyo rin kung may kasiguraduhan. Itong video ko na ito ay hindi para takutin kayo. Bilang isang kababayan na OFW, gusto ko lang din na sa bawat hakbang nyo ay may kaakibat, tamang desisyon at proteksyon. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang puhunan. Kailangan din natin ng wisdom. So, kung nagpabala ka mag-apply, pag-aralan mo muna, wag basta-basta sumugal na walang malinaw na direksyon. Ako, nandito lang para magbahagi ng reminders at experience. Palagi kong sinasabi, ang desisyon ay nasa sa inyo pa rin. Pero sana hindi lang pangarap ang dalhin mo, kundi lakas ng loob na may kasamang tamang kaalaman. Sa mga nagme-message sa akin sa TikTok at nagko-comment sa mga video ko, pasensya na kayo guys, hindi ko na kayo maisa-isang sagutin talaga. Susubukan ko na maglabas every week ng video about sa mga tanong nyo. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Paalam, God bless everyone!